Magandang umaga mga kababayan. Welcome to my YouTube channel. Ngayong umaga pag-usapan po natin yung napabalita, no? 2 weeks ago, 2 weeks or 3 weeks ago yata, tungkol po sa balak ng ating pamahalaan na alisin na itong K-12 o senior high school, grades 11 and 12 na kasi daw ito ay dagdag pa sa 2 taon ng mga estudyante imbis na college na po sila. Saka isa pa yung siyempre mga reklamo din ng mga magulang, especially yung mga nasa laylayan na dagdag gastusin pa ito sa kanila. Sa bagay, bago ito in-implement, nung binabalak pa lang before na i-implement nito, marami na pong mga ganyang reklamo sa mga interviews ng mga magulang na ito ngang idadagdag na 2 taon para sa high school. Maraming reaction na parang negative, no, sa part po ng mga magulang. Ito na-implement ito, pero ganun pa man, kahit may mga reklamo, na-implement pa rin ito, no, noong 2012 kung hindi po ako nagkakamali. So ngayon, ang isa pa pong mga kababayan, ang isa pang dahilan yata ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno kung bakit balak na alisin ito, kasi nung maupo si Senator na naging Deputy Secretary, si Sani Angara, na-discover na yung maraming mga ghost students, no. Ito pong ghost student na-tackle ko na po ito, na-discuss ko na rito sa aking nakaraang vlog, yung huling vlog ko. Paki-check nyo na lang po ulit yun, at mag-enjoy po ako yun. Tingnan, okay. Ngayon yung ghost students kasi, siguro ito pa nga po ang isang dahilan, kasi yung mga ghost student, mga fictitious name po ito, no, o fabricated names na hindi po nag-i-exist, no, physically. Yung mga estudyante, ito ay gawa-gawa lang na pangalan ng mga ibang mga private school para po siyempre illegally makapagkolekta sa ating gobyerno. Okay, kaya siguro ko ito parang parehas lang ito mga kababayan ng ghost employees, no, na ginagawa rin before, no, na naging mga issue rin dito sa mga sa agencies, sa department, sa munisipyo, sa kapitolyo, no, ng ating pamahalaan. Nagdadagdag sila gumagawa sila ng mga pangalan para makasingil, no, pero gawa lang ito ng ibang individual, no, diyan sa mga nabanggit kong opisina. Ngayon, parehas lang po yan ng ghost students, so na illegally nakakapagsingil po sila sa ating pamahalaan. Ngayon, kaya lang tingnan din po natin yung positive side, no, ng senior high school o K-12 mga kababayan. Kasi for example, kasi dinidiscuss po natin to, tinatakil po natin to kasi naging po ako teacher din po sa senior high school, at the same time college professor po ako dyan sa may isang school sa Commonwealth Quezon City, malapit po sa Evergotesco. Ayun, and I hope yung school namin na yun hindi po nakasama doon sa mga may mga ghost students, no, kasi doon lang po sila dumidepende sa kanilang income, no, doon po sila nagsusurvive din, kung napasama po sila sa mga may kaso ng ghost student, babagsak po yung kanilang negosyo. So I hope naman yung school na tinuruan ko dyan sa may Commonwealth, no, before, no, 3 years ago, hindi po kasama sa mga ghost students. Okay po. Ngayon, ang positive side naman po nito, kasi sa aking pagtuturo, tinuturuan po dyan ng mga estudyante ng
for example, electronics, no? Technology, karamihan dyan technology, no? Electronics technology, ano yung mga components ng electronics, ano yung paano i-assemble, tapos i-troubleshoot, mga ganyan. So maganda po yan mga kawain kasi di ba, matapos mo yung senior high school and gusto mong maghanap ng trabaho, mapapakinabagan mo po yan. Baka makapagland ka ng trabaho o makakita ka agad, no? Because meron kang exposure sa ganyan na technology sa isang paaralan. Ngayon, sa ano naman mga kababayan, sa part naman ng IT, mayroon ding IT diyan na binibigay yung mga school, yung mga private school, yung kadalasan. Yung information technology, okay, tungkol naman ito sa mga computer, ano po, di ba? Tinuturuan sila dyan ng basic and advanced, no? Ganoon din sa electronics, technology, tinuturuan sila ng basic and advanced. So malaking ano po sa kanila advantage, no, para makahanap po ng trabaho, no. Pagkatapos mga kababayan, ito pa yung sa information technology, kasi sa ngayong panahon kailangan pag graduate ka, kailangan may alam ka, no, sa computer. Otherwise, mahihirapan kang makahanap, no? Kasi karamihan ng company ngayon kailangan na may basic learning sa computer, no? So, yan po ang isa pang technology na tinuturo diyan sa mga estudyanteng nag-aaral ng nandyan na naka-enroll sa senior high school o K-12. Ngayon, sa naman sa STEM mga kababayan, yung mga estudyante diyan tinuturuan ng yung foundation ng engineering kasi ito engineering and mathematics itong STEM So doon po tayo sa technology. For example, itong tinuturuan sila diyan ng about mga machineries, no, sa industry. Parang basic and foundation din yan mga kababayan nagde-design din sila diyan ng mga iba't ibang tinuturuan sila ng iba't ibang machineries, no, sa kanilang 2 years, no, na pagkuha ng STEM, no. Kasi mga pagpipiliin ka diyan kung ano ang area na gusto mong ikunin diyan sa senior high school, no. Tapos so yan ang regarding STEM course na binibigay din diyan sa mga senior high school. Ngayon, on my part kasi mga kababayan, ako ang tinuro ko rin is technology, tungkol naman po sa media literacy actually. So dito naman tinatakel ko pinag-usapan namin tungkol sa halimbawa ano ang iba't ibang klase ng show, no, iba-ibang klase ng show na ginagawa diyan sa TV network, ang participation ng production kasi yung production sila po yung gumagawa ng programa, different kinds of program, pwedeng comedy, mga comedy shows, mga horror, action, o halimbawa drama, mga ganyan, no. So siyempre kailangan diyan ng writer sa production side, yung mga writers, no, kailangan nila magsulat, no. Tapos siyempre pagtapos na yan, pagka may script na, yun ang pagbabasehan ng director para sa kanyang pagdidirect po ng particular na programa o show mga kababayan. So on the part naman sa dito sa technical, no, kung saan po ako ay naging isa sa mga technical isang tech sa sound system.
At tinuturuan ko din po sila diyan tungkol sa sound mixer, sa mga microphone, paano i-set up sila, ano yung mga components ng sound system, yung mga loudspeakers na sineset up, paano kinakabit, manggaling sa ano, kung paano ikabit sa papunta ng sound mixer, mga kababayan. So yan, sa part ng ano yan, sound system. Ngayon pagdating naman mga kababayan sa ano, sa halimbawa sa ilaw, no, paano sineset up yung ilaw sa loob at labas ng studio, location or studio taping or recording. Tinuturo ko rin yung setup ng mga ilaw, halimbawa yung frontal, yung filler lights, mga floodlights, no. Kasama po yan sa tinuturo ko. Tapos halimbawa sa part naman mga kababayan ng ano ng itong camera, no, camera shots, ano yung mga camera shots, ano yung camera movements, tapos iba pang ano related, no, related sa camera, no, yung for example yung mga lens na ginagamit sa loob at saka sa labas, no. At saka ibang aspeto pa ng production, mga kababayan, at ng technical side ng sa TV production, akin din pong itinuturo yan, mga kababayan. So yan, so kaya sa pamamagitan po nitong parang positive side din ng ating senior high school. Kaya on my part, ayoko naman maalis po ya, kasi isa pa, pagka meron kang ganito po na K-12, kasama ka sa K-12 na bansa, level up ka dito sa USA, kasi may mga K-12 din yan, USA, Canada, Australia, Japan, China, South Korea, India, ayun, at Singapore, yan. Marami pang iba. So, kung halimbawa isang nakapagtapos na may K-12 na mga subjects o curriculum, natural, malaki ang chance mo na kung mag-apply ka abroad, malaki ang chance mo na matanggap ka, no? Kasi level up ka sa kanilang mga requirements, mga kababayan. So, yan po ang good side ng K-12, mga kababayan. Okay po. So, hanggang dyan na lang po, mga kababayan, ang ating topic sa araw na ito. And I hope, sana, wag naman alisin yan ng ating gobyerno para rin sa mga estudyante, sa kinabukasan din ng magandang kinabukasan ng ating mga estudyante. Okay, so sa susunod po, mga kababayan, pag-usapan natin yung itong impeachment, ano, na tinransmit ng ating House of Representatives dyan sa Senado, no, na until now hindi po nila inaaksyonan, no. Marami nang nagagalit, marami na pong mga eksperto, yung mga framer of the Constitution, mga kababayan, parang ayaw pakinggan itong si Senator Escudero at saka ng 18 senador. So parang ito, maraming eksperto nagsabi, this is already violation of the Constitution. Pero parang pasok dito, labas po dito sa kabila. Parang wala silang pakialam, no, na nagpa-violate po sila ng ating saligang batas, mga kababayan. So tandaan po natin ang mga taong ito, mga kababayan. So yan po ang isusunod natin na topic, mga kababayan. So sa ngayon, ako'y i-wind up ko na po itong ating vlog, at magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po.